Kabi-kabila ang pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa paghagupit nito sa Oriental Mindoro. Kabila sa mga napuruhan ng bayan ng Mansalay kung saan naitala ang ika-6 na landfall nito. Nakatutok doon live si Bea Pinla. Bea? Ivan, walang naitalang nasawi dito sa Oriental Mindoro dahil sa bagyong Opong. Pero hinahanap pa ang 2 mangingisda na pumalaot umano dito sa Mansalay habang paparating pa lang ang bagyo. Bago ang ika-6 na landfall ng bagyong Opong sa Mansalay, Oriental Mindoro, 2 mangingisda ang pumalaot madaling araw kahapon. Hindi pa sila nakakauwi, kaya tutok sa paghahanap ang mga otoridad. Ayon sa magulang, nagpaalam, pero pinipigilan ng magulang. Kaya lang ang sabi ay maganda pa ang panahon. Hanggang ngayon, di pa nakakabalik. Gabi pa ng Miyerkules, ipinagbawal ang pagpapalaot sa Oriental Mindoro dahil sa bagyo. Nang manalasa ang bagyo, umabot hanggang dibdibang baha sa sitio Nalwak sa Barangay Poblasyon. Sa pilitang pinalikas ang mga residente. Napilay rin ang agrikultura sa Mansalay na nagtala ng pinsalang nasa 50 million pesos. Humihingi kami ng tulong sa national government na kami alalayan. Talagang baldang-balda kami dito sa bayan ng Mansalay. Sa Bulalakaw, nagmistulang ilog ang isang bahagi ng sitio Kawakat. Nalubog ang mga sasakyan. Ang mga residente lumusong sa rumaragasang baha. Itinawid sa mataas na baha ang ilang bata sakay ng palanggana. Ang napuruhan yung mga low-lying barangay sa Bulalakaw at Mansalay kasi galing bundok. So yung ragasan ng tubig pababa, yung low-lying areas, doon na po. Sa Bungabong naman, problemado ang ilang magsasaka dahil nasira ang kanilang mga pananim. Malaki po ang pagkalugi nun para sa amin dahil ang amin pong mga kapital, hindi na po namin kayang bawiin yun. Matagal na po ulit kami bago makaahon. Sa Puerto Galera, 4 na sasakyang pandagat ang sumadsad. Ligtas ang 36 na crew ng mga ito ayon sa Philippine Coast Guard. Ganito pa rin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Oriental Mindoro. Nakahambalang pa rin ang mga puno na tumumba sa gitna ng pananalasa ng bagyong Opong. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 60,000 ang apektado ng bagyong Opong sa Oriental Mindoro. 20 ang sugatan. Wala kami na italang casualty. Even the injured, 20 kami, doon pa sa 20, aksidente pa yung iba talaga in the sense na magdadala sila ng pasyente sa Rojas, yung tricycle na sinasakyan nila, nabagsakan ng puno. The rest, alam mo yun, naliparan ng yero, nabagsakan ng konting branches sa kanilang paligid. Ivan, kaninang umaga, inalis na yung tropical cyclone wind signal dito sa probinsya, kaya pwede nang pumalaot ang anumang sasakyang pandagat. Bukas na po sa mga pasahero, rolling cargo at ibang sasakyan ang biyahe ng mga barko. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinla. Patuloy pa rin minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Opong na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, habagat o southwest monsoon ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw sa Palawan at Occidental Mindoro. Nakakaapekto naman ang easterlies sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa coastal areas ng La Union, ilang bahagi ng Zambales, Pangasinan, Isabela, Quezon at Palawan. May chance namang makaranas ng light to heavy rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao simula sa hapon. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Nagpunta sa Justice Department ang mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya at nagsumite ng umano'y mga ebidensya sa kanilang mga testimonya sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Salima Refran. Kahit Sabado, nagpunta ang mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya sa Justice Department sa gitna ng case build-up sa maanumalyang flood control projects. Si Curly, bit-bit ang mga ebidensyang susuporta raw sa kanyang testimonya. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that will coincide with the testimony. So the notes, what others would say, secondary evidence, would just be a reflection of the accuracy of what is being said. This is probably the biggest scam, the biggest corruption issue in Philippine history. Kung tutuusin natin. That's why we have to really
work hard to get to the bottom of these things. Ayon kay Secretary Remulla, madaragdagan pa ang 21 pangalang iniimbestigahan para sa mga reklamong graft, malversation of public funds at indirect bribery. Pag yung Diskaya, na-vet namin lahat ng Diskaya statements, mas marami yan, and it's going to be congressmen. Who will be part of, who will be the subject of many of these actions. Basta lahat ng binanggit niya, not just one, it's everybody mentioned, will be subject to investigation. Kasama sa paunang listahan sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senador Bong Revilla. Pati mga dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Isinumite na ang kanilang mga pangalan sa Anti-Money Laundering Council para sa asset freeze orders at sa Bureau of Immigration para sa mga ILBO o Immigration Lookout Bulletin Orders. Wala sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil hindi pa pumapasok sa DOJ ang testimonya na nagpakilalang security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na nagsabing nagdala ng umano'y mali-maletang pera sa mga bahay raw ni Romualdez, bagay na nauna ng itinanggi ng mambabatas. Yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Wala rin sa listahan ng isa pang binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Makati Mayor at dating Senador Nancy Binay dahil patuloy pa rin daw ang case build-up sa kanya ng DOJ. Hindi na raw sinama sa listahan ng mag-asawang Diskaya at si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, lalo't inihabla na sila sa ombudsman ni DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat subject na rin sila ng ILBO at asset freeze order ng AMLA. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras.